Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. Dear Kathy G, ako pa rin to, Kathy, si Aida. Sa pagkakataong ito, gusto kong ibahagi ang nakaraan. Usapang throwback muna tayo. Isang pagbabalik tanaw sa panahong pinili kong umangat. Mangibang bansa para mabigyan ng mas magandang kinabukasan ng aking mga anak. Ito na ang ika-4 na parte ng aking sulat, Kathy. Matapos akong iwan ng unang lalaki na minahal ko at mamatay ang matandang drummer na kinasama ko, ay naiwan sa akin mag-isa ang 3 bata. Ang pangarap ko na umangat ay parang lalong lumalabo. Siguro hindi ko na natamasa ang magandang buhay na meron ako ngayon. Siguro hanggang ngayon alipin pa rin ako ng higpit ng amo at ng lungkot ng pag-iisa. Dumating ako sa puntong wala na akong choice. Hindi na sapat ang pananahi at pagtuturo ng majorette para mapag-aral silang lahat. Hindi na sapat, Kathy G, ang pananahi at pagtuturo. Kaya nag-apply ako sa isang agency. Nakapasa ako sa interview at nakumpleto ang mga requirements ng agency kaya nabigyan naman ako ng trabaho sa Singapore bilang kasambahay. Oo, Kathy, sinuong ko ang pagiging OFW, sumugal para umangat ang buhay. Doon nagsimula ang isang pinakamahirap na kabanata ng buhay ko. Isang tradisyonal na pamilya sa Singapore ang aking pagsisilbihan. Mahigpit ang mga amo, bawal ang cellphone, bawal lumabas, bawal magsulat ng liham. Minsan halos hindi ko na alam kung may sariling buhay pa ba ako. Para akong bilanggo, Kathy. Araw-araw ako naglalaba, nagluluto, naglilinis at nagsisilbi sa iba pa nilang panghangailangan. Kahit pagod, wala akong karapatang magreklamo. Ang tanging iniisip ko lang ay ang mukha ng mga anak ko sa Pilipinas. Habang nasa Singapore ako, madalas sumulat ang mga anak ko. Mga simpleng sulat lang. Mama, kamusta ka? Miss ka na namin, pero hindi ko yun nasasagot. Nakakatanggap ako ng mga sulat pero hindi ko sila masagot. Napakasakit para sa isang ina, Kathy. Dahil alam ko sa murang edad nila, baka iniisip nilang iniwan ko na sila. Baka iniisip nilang wala akong pakialam. Samantalang bawat gabi, bago ako matulog, umiiyak ako dahil gusto kong yakapin ang mga anak ko, pero wala akong magawa. Dito pumasok sa eksena ng buhay ko ang isang kaibigan, si Danny, isa sa mga matagal ko ng kaibigan na nagpunta ng Singapore. Dahil kilala niya ang agency na nagpaalis sa akin, nahanap niya ang address ko. Pero hindi siya pwedeng pumasok sa bahay ng amo ko kaya ang ginawa niya, ipinasok niya sa siwang sa ilalim ng pinto ang mga sulat ng mga anak ko. At doon sa unang pagkakataon, matapos ang ilang buwan, nagkaroon ako ng pagkakataong sumagot. Mabilis akong sumagot sa liham. Hindi mahaba pero ipinaalam ko sa mga anak ko na mahal ko sila. Na huwag nilang isipin na kinalimutan ko na sila. Na lahat ng ginagawa ko ay para umangat at para sa kanilang kinabukasan. Iyon ang pinakamahalagang liham na naisulat ko, Kathy. Dahil yun ang nagpapanatag sa puso ng mga anak ko. At hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan ang ginawa ni Danny. Dahil sa kanya, naiparating ko ang pagmamahal ko kahit napakalayo ko. Nang matapos ang kontrata ko, pinili ko nang hindi na mag-renew. Sabi ko sa sarili ko, bahala na. Mas pipiliin ko pang umuwi sa Pilipinas kaysa magtagal sa parang kulungan na pinapasukan ko. Ang dami kong karanasan doon, Kathy. Pangungulila, pagod, at sakit. Pero dala ko rin ang malaking aral. Hindi lahat ng sakripisyo ay kailangang ituloy kung ang kapalit nito ay ang pagkawala ng sarili mong paniniwala at paninindigan.
Sa tuwing naalala ko ang Singapore, may halong pait at pero mas higit ang pasasalamat. Pait dahil yun ang mga panahong halos mabaliw ako sa lungkot. Pasasalamat dahil yun din ang naging tulay para makita ko ang kahalagahan ng pamilya at kaibigan. Kung hindi ako umuwi, baka hindi ako muling nakangiti ng totoo. Nung pinili ko umuwi, hindi ko alam kung may naghihintay na magandang kapalaran sa akin. Pikit mata kong pinili ang pag-uwi, Kathy. At ngayon, masasabi kong yon ang isa sa pinakamahalagang desisyon ko sa buhay. Ang isa sa natutunan ko, Kathy, ang lahat ng pangyayari ay may dahilan. Ang bawat paghihirap, laging may kaakibat na gantimpala. At minsan, kailangan mong lumingon para makita mo kung gaano nakalayo ang narating mo. Kung hindi ako nag-Singapore, baka hindi ko nakita ang tapang ko. Kung hindi ako nagtiis doon, baka hindi ko napatunayan sa sarili ko na kaya kong magsakripisyo hanggang sa sukdulan. At kung hindi ako umuwi, baka hindi ko nakilala ang tunay na taong mamahalin ko. Sa ngayon, Kathy, habang sinusulat ko ito, nakangiti ako habang binabalikan ang lahat ng nakaraan. Oo, mahirap balikan pero masarap isipin na lahat ng iyon ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos para sa atin. Napatunayan ko na napakalaki ng tulong ng lahat ng ating nakaraan sa kung ano ang ipinagpapasalamat natin o pinagsisihan ngayon. Gumagalang, Aida. Love Me, Kathy G.